Kabanata 206. Tumawa ng malakas si Covey Chad. Magaling, kapatid. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Tinapik ni Covey ang balikat ni Zack Zimmer. Mabuti talaga kung ganito, gustong-gusto kong ipaalam sa lahat na ang diyosa ng niyamhi ng taong yun ay nakuha ko na. At saka, gusto kong malaman ng live-in son-in-law ang isang bagay. Ang isang babaeng hindi niya nalalapitan ay walang magagawa kundi sumunod sa mga gusto ko. Huwag kang mag-alala. Basta masira ang pangalan ni Mandy, gugustuhin niyang makasama ako. Kung hindi, paano ko siyang mapapanatiling akin? Sinabi ni Covey at tumawa siya ng nakakakilabot. Ngumiti si Zack. Kung ganun, gagawin ko ito. Sa makalawa, siguradong maraming lalaki ang magseselo sa iyo. At saka, ang pinsan kong iyon ay talagang isang diyosa sa niyamhi. Tatawagan na ba kitang bayaw? Sana maging masaya ang kasal mo at maging masaya ka. Nang marinig kung paano siya tinawag ni Zack, hindi mapigilan ni Covey na matawa. Sa sandaling yun, tuso siyang ngumiti. Di siya mapakali kasi hindi na siya makapaghintay pa. Sa susunod na umaga, pumunta si Zack sa opisina ni Mandy Zimmer. Gumawa na ako ng appointment sa kanila, kasama na ang oras at lugar. Higit pa rito, gumamit na ako ng mga koneksyon ko para makontak ang taong iyon. Huwag kang biglang magbabago ang isip at ilagay ako sa panganib. Kung hindi, di na kita matutulungan sa susunod. Bahagyang napangiti si Zack at mukha siyang kampante. Mukhang seryoso si Zack nang makita niya si Mandy na nakasuot ng damit na pang-propesyonal. Gustong-gusto niyang tumawa ng malakas, pero pinipilit niyang pigilan ang nararamdaman niya. Kahit anong mangyari, plano niya ang sirain ang pangalan ni Mandy at mapalayas siya sa mga Zimmer. Kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Nag-iingat si Mandy kay Zack nang bigla itong nagkaroon ng pake sa kanya. At saka sinabi sa kanya ni Harvey York nung gabi na iyon na ang nangyari ay maaaring may kaugnayan kay Zack. Sa sandaling iyon, mukhang kalmado si Mandy dahil sa takot na baka magpadalos-dalos siya at maalarma ang kalaban. Kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala. Pagmamay-ari ko na ang commercial center project at walang makakaagaw sa akin nito. Sisiguraduhin kong mareresolba ko ang isyo na ito. Kung sa tingin mo ay mapapahiya mo ako gamit ang isyo, paumanhin ka si Mandy, dismaya ka lang. Dismaya. Mukhang mahinahon si Zack, pero hindi niya mapigil ang mapang-isi. Dahil maraming magandang palabas ang naghihintay sa kanya. Nagsimula na din siyang mag-isip kung paano itatakwil ng mga Zimmer si Mandy matapos masira ang pangalan niya. At saka naisip din niya kung paanong tatawagan ng mga tao ng niyamhi na pokpok si Mandy. Sa sandaling iyon, siguradong hindi na siya makakapagpatuloy bilang ang project manager ng commercial center. Kahit na gusto niyang maging kawawang alipin para sa mga Zimmer, baka di pa mag-abala ang mga Zimmer sa kanya. Para naman kay Harvey na isang walang kwentang tao at isang patapon, siguradong siya ang magiging malaking kakatawan sa buong numi. Matapos siyang ikasal sa kanyang asawa sa loob ng 3 taon, di man lang niya mahawakan ang daliri nito. Sa huli, ang asawa niya ay naging pag-aari ni Covey. Kakayanin kaya ng basurang iyon ang ganitong kahihiyan. Pero nagawa niyang mabuhay bilang live-in son-in-law. Baka matagal nang wala sa kanya ang dangal at dignidad niya. Siguro wala siyang mararamdaman. Kawawang babae. Nagpanggap si Zack na mabait at naaawa sa kanya. Sa sandaling ito, bumuntong hininga siya at sinabi ng malumanay. Huwag kang magpapahuli, hindi mataas ang pasensya niya. Pagkatapos nito, ikinalulungkot ko na baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataon na makipagnegosasyon sa kanya. Nang sabihin niya ito, nagpadala ng mensahe si Zack kay Mandy kasama ng oras at tagpuan ng appointment. Mukhang seryoso at kampante si Mandy. Pag-alis ni Zack, kaagad niyang ipinadala kay Harvey ang mensahe. Bakit di niya pa maintindihan ang rason dito? Bakit niya kusang tatanungin si Harvey na tulungan siyang iresolba ito? Dahil ba sa panatag siya dito? O dahil nagsimula na silang magkaroon ng tiwala sa isa't isa? Sa opisina ng CEO ng York Enterprise. Kinuha ni Harvey ang kanyang cellphone at tiningnan ito. Naguluhan siya. Mula sa mensahe na ipinadala ni Mandy sa kanya, nandoon ang oras at lugar kung saan gaganapin ito.
Hindi nila tinukoy kung kanino makikipagkita si Mandy. At saka, ang venue ng appointment ay kakaiba din. Dahil ang venue na napili ay sa isang agritainment sa labas ng syudad. Pagkatapos ay tumawag si Harvey kay Tyson Woods, at nakiusap sa kanya na gawin ang tamang paghahanda. Saka doon lang siya sumagot sa mensahe ni Mandy. Wala siyang pake kung magkakaroon ng kainan na may panloloko sa gabing iyon, sisiguraduhin niyang pagsisisihan nilang ginawa nila ito kapag naglakas loob sila na puntiryahin si Mandy. Sa lugar ng mga Zimmer, bumalik si Zack sa kanyang opisina nang buksan ni Sean Zimmer ang pinto at pumasok sa kanyang opisina. Mukhang galit si Sean. Dad, bakit ka na parito? Nagtatakang nagtanong si Zack. Tinitigan ni Sean ng maigi ang anak niya. Medyo naguguluhan siya. Ang ganda at napakabihirang pagkakataon na yon. Bakit di yun ginamit ng anak ko? Bakit niya tinulungan si Mandy? Di ba pinapahirapan lang niya ang sarili niya? Zack, sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit mo tinulungan si Mandy? Di mo ba alam na siya ang pinakamalaking sagabal sa'yo na makalamang sa mga Zimmer sa hinaharap? Umupo si Sean at tinitigan ng maigi si Zack. Nang marinig ito, ngumiti si Zack. Naginat siya ng bahagya at isinara ng maigi ang pinto. Pagkatapos sinabi niya ng mahina. Dad, matalino ka, bakit ka nalilito sa ganitong mga bagay? Ano ang ibig mong sabihin? Napasimangot sa pagtataka si Sean Zimmer. Kabanata 207. Sa tingin mo ba talaga ay tutulungan ko si Mandy? Nangungut siyang sinabi ni Zack. Ibig mo bang sabihin, isa itong patibong? Sumagot si Sean Zimmer. Hindi na naglihim si Zack sa kanyang ama. Ngumiti siya at sinabi, at saka, ikaw ang nagpaalala sa akin noon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang nagutos sa mga taong iyon na hanapin ang mga mali ng Zimmer at gumawa ng gulo. Kumunat ang noo ni Sean at tinitigan si Zack. Pagkatapos ay sinabi niya, gumamit ka pala ng mga tagalabas para hanapan ng butas si Mandy. Maiintindihan ko yan. Pero talaga bang dapat mo siyang iligtas ngayon? Bakit gusto mo pa rin tulungan si Mandy? Dad, ano ang magagawa ng pagtulong ko? Hawak pa din ni Mandy ang Commercial Center Project. Paano makakatulong sa atin yun? Ang gusto kong gawin ay sirain ng tuluyan ang babaeng ito. Kapag nangyari yon, wala nang sagabal sa akin kapag may kapangyarihan na ako sa hinaharap. Mukhang kampante si Zack. Hindi niya pwedeng sabihin sa iba ang tungkol sa insidente kaya di niya maipagmalaki ang kanyang sarili. Pero ngayong nasabi na niya sa kanyang ama ang ginawa niya, natuwa siya ng sobra. Pagkatapos sirain si Mandy Zimmer, di lang niya makukuha ang posisyon ng project manager ng commercial center, wala na ding makakapigil sa kanya na makuha ang kapangyarihan. Sa ganoong paraan, talagang madami siyang makakamit sa isang bagsakan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Zack para siyang reincarnation ni Einstein. Anong binabalak mo? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Diretso siyang tinanong ni Sean. Kapag hindi niya nalaman ang mga detalye, talagang mag-aalala siya. Dad, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa taong pangalan ay Covey Chad, di ba? Covey Chad. Di ba isa siyang gangster dito sa Niemhe? Oo, siya yun, siya ang big shot na nakuha ko ngayon. Nung una, gusto ko lang gumawa ng gulo para sa Commercial Center Project at pilitin si Mandy na isuko ang posisyon. Pero nagkataon na nahumaling si Covey kay Mandy. Gusto niyang mapasa kanya ito. Eddie, basta pupunta si Mandy sa appointment mamayang gabi, di na siya makakatakas sa mga binabalak nito. At saka, nangako ako kay Covey. Kapag nakuha na niya ang gusto niya ngayong gabi, ibubunyag namin ang buong insidente sa syudad bukas. Sisirain namin ng lubusan ang reputasyon ni Mandy. Nang sabihin niya ito, mukhang seryoso at nakakakilabot si Zack. Sa sandaling ito, medyo nabigla si Sean. Hindi niya alam na ang paborito niyang anak ay ganito kalupit at walang awa. Kapag nakuha ng isang taong gaya ni Covey si Mandy at kapag nabunyag ang buong insidente, talagang magandang balita ito. Noong nakaraang 3 taon, nagkaroon si Mandy ng isang live-in husband. Gumawa ng ingay ang insidenteng ito sa buong Niemhe. Pagkalipas ng 3 taon, kapag nagkaroon siya ng relasyon kay Covey,
talagang magkakaroon ng isa pang ingay sa Niamey. Magaling, medyo magandang plano nga ito. Tumungo si Sean ng bahagya. Kapag nangyari ang insidenteng iyon, talagang magdadala ito ng malaking kahihiyan sa mga Zimmer. Siguradong itatakwil siya ni Senior Zimmer at papalayasan siya sa pamilyang Zimmer dahil sa ikli ng pasensya nito. Dad, sa tingin mo ba perpekto ang mga plano ko? Kampanteng sinabi ni Zack. Naisip na din ito ni Sean. Talagang medyo masama at brutal ang plano, at talagang malaking dagok ito kay Mandy. Di lang siya mapapalayas sa pamilya Zimmer, magiging katatawanan din siya sa buong Niamey mula ngayon. Pero pagkatapos ng insidenteng ito, magkakaroon ba ng masamang impluwensya sa mga Zimmer? Pinag-iisipan ito ni Sean. Siyempre alam ko iyan, kahit na magdadala ito ng masamang impluwensya sa mga Zimmer, magandang bagay ito para sa ating dalawa. Kung hindi, kapag nakalamang si Mandy sa Commercial Center Project, ano nang gagawin natin? Ngumisi si Zack. May katwiran ang sinabi mo. Ang isang lalaking makitid ang utak ay hindi maginoo, at ang isang lalaking hindi malupit sa pananakit ng kanyang kalaban ay hindi isang tunay na lalaki. Walang dahilan para itigil natin ang plano natin. Gusto ko lang kung papaano kakayanin ng pamilya niya ang matinding kahihiyan bukas. Paano sila makakalaban sa atin mula bukas? Bahagyang ngumiti si Sean. Oo nga pala, pinakagusto kong makita ang mukha ni Harvey York. Ang lalaking York ay napakayabang at napakakampante nitong nakaraan. Akala niya na nakakaangat na ang asawa niya, magkakaroon na rin ng kapangyarihan at impluwensya ang isang live-in son-in-law na tulad niya. Asa siya. Di ko lang binabalak na mawala sa kanya ang lahat sa isang gabi, gusto ko ding makita kung anong mararamdaman niya kapag nalaman niya ang mapait na katotohanan. Ano kayang pakiramdam kapag ang Diyos sa niyang asawa na hindi niya malapitan matapos niyang mapakasalan ito sa loob ng 3 taon ay mauuwi sa ibang lalaki sa huli? Ngumiti si Sean at sinabi, Zack, isa kang lalaki na gagawa ng mga nakakabilib na bagay sa hinaharap. Paanong di mo maulaan ang mga mangyayari? Bakit may pake ka masyado sa isang basurang tulad niya? At saka, ano naman kung malaman niya ito? Maglalakas loob ba siya na makipag-away kay Covey? Dad, napakataas naman ang tingin mo sa kanya, isa lang siyang walang kwentang nilalang. Baka maihipa siya sa takot. Isang tunay na lalaki lang ang makakagawa ng bagay na tulad ng paghihiganti. Pero isa lang siyang duwag. Duda pa nga ako kung lalaki talaga siya eh. Paano siya maituturing na isang lalaki? Tumawa ng malakas si Zack. Kabanata 208. Noong hapon na iyon, pinaandar ni Harvey ang kanyang Porsche at umalis para sunduin si Mandy Zimmer mula sa trabaho tulad ng ipinangako niya. Noong una, ayaw niya masyadong maging kapansin-pansin. Pero siguradong di sila pwedeng sumakay ng motor para pumunta sa isang okasyon ng tulad ng pakikipagkasundo. Pagkatapos niyang sunduin si Mandy, bumiyahe si Harvey patungo sa agreetainment na nasa labas ng syudad sa tulong ng GPS. Medyo nag-aalala si Mandy, sa sandaling iyon, ang kanyang magandang mukha ay tila namutla. Tapos sinabi niya, Harvey, napag-isipan ko na ito ng mabuti ngayong araw. Parang pakiramdam ko may kakaiba. Tingin mo ba na isa itong patibong na inihain ni Zack? May mangyayari bang masama sa atin mamaya? Ngumiti si Harvey at dahan daw ang sinabi, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit sa iyo. Bukod na lang kung mauuna nila akong patayin. Pagkatapos sabihin ito, mukhang mapagbanta ang mga mata niya. Ayos lang sa kanya kahit ano pa ang trato sa kanya ng iba. Pero kapag pinuntirya nila si Mandy, hindi niya talaga ito palalampasin. Nang marinig na sinabi ito ni Harvey, medyo namula si Mandy. Parang, basta't nandito si Harvey, nawawala lahat ng pag-aalala niya ng ganoon na lang. Tahimik sila hanggang sa makarating sila sa destinasyon. Sandali lang ay nararing na nila ang entrance ng agreetainment. May 2 hanay ng mga tao sa entrance sa sandaling iyon. Lahat sila ay kalbo at may suot na t-shirt, ang mga katawan nila ay puno ng mga pangit na mga tattoo. Sa unang tingin, malalaman agad ng kahit sino na hindi sila mabuting tao. Nang makita nila ang Porsche, sinenyasan nila si Harvey, sinasabi sa kanila na dalhin ang kotse sa may bakuran.
Kumparing Chad, nandito na siya. Sa restaurant, isang tauhan ang tumakbo papunta kay Coffee Chad. Sa sandali, may kasama siyang lalaki. Maingat na ipinaalala sa kanya ng tauhan niya. Lalaki, di ba sinabi ko na kailangan pumunta siya ng mag-isa? Simimangot si Coffee. Pero sandali lang ay tumawa siya at sinabi, di kaya yun, yung walang kwentang patapon. Ang lalaking iyon ay isang malaking kahihiyan sa mga lalaki. Kung pumunta talaga siya, makikita natin kung isa talaga siyang lalaki o hindi. Sandali lang, si Mandy at Harvey ay dinala sa isang restaurant. Nakatuon ng maalay ang titig ni Coffee kay Mandy. Medyo natuwa siya sa nakita niya. Nahulog talaga siya sa kanya sa taong iyon nang makita niya ito mula sa malayo. Pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayong pinalad na siya at biglang iniharap ito sa kanya. Sa sandaling iyon, medyo nanghihinayang si Coffee. Kung nalaman lang niya kaagad, di siya iinom ng alak at makikipagtalik sa loob ng ilang buwan. Dahil isa itong pambihirang pagkakataon. Ang isang romantikong gabi ay walang katulad. At kailangan niya talaga itong lasapin ng maigi. Pagkatapos niyang mag-awa sa katitingin kay Mandy, tiningnan niya si Harvey. Pagkatapos ngumiti siya at sinabi, ito ay Kabanata 200 at siyam. Siya ang asawa ko, si Harvey. Kalmadong sinabi ni Mandy Zimmer. Pagkatapos niyang sabihin ito, halos matawa ang lahat dahil kasama niya si Harvey York. Hindi maitatanggi na talagang kilala si Harvey bilang isang live-in son-in-law na patapon at walang kwenta. Kilalang kilala siya sa buong Niemhe. Ngumisi si Coffee Chad. Ang pangit mo, para kang isang aso. Bukod dyan, mukha ka ring maingat. Bakit mo piniling maging isang live-in son-in-law? Paano mo nagawang ipahiya kaming mga lalaki ng ganito? Gagaw di kaya, isa kang bading o bayot? Sinabi ni Coffee na may halong pasaring. Kumparing Chad, nakakadiri ang taong ito. Gusto ko din siyang bugbugin. Hayaan mo ako. Ikinakatakot ko na baka masyado kang malakas at mapatay mo siya sa isang suntok lamang. Mas mahinahon ako. Ako na. Bahala ka dyan sa pagiging mahinahon mo. Di naman siya babae. Bakit ka dapat maging mahinahon sa kanya? Mas mabuting ako na ang mambabbog sa pabading-bading na ito. Nang makita na nagkakagulo ang mga tauhan niya, ikinumpas ni Coffee ang kanyang kamay at pinatigil sila. Tama na yan. Anong ginagawa niyo? Di niyo ba nakikita na isa lang siyang batang lalaki? Medyo mahinhin siya. Paano kung matakot niyo siya ng husto? Paano kung maihi siya? Kadiri at ang pangit nun diba? Tumawa ng malakas ang lahat. May isa na namang ingay ng tawanan. Nagkiskisan ang mga ngipin ni Mandy at tinitigan niya ng masama si Coffee at sinabi, nagpunta ako rito para makipagnegosasyon sa iyo, hindi para pakinggan kang ipahiya ang asawa ko. Sige, pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo dahil mas mahalaga ito. Sigurado ako na kailangan din nating kumain. Bumalik si Coffee sa upuan niya pero di niya tiningnan si Harvey. Para sa kanya, ang isang live-in son-in-law ay mas mababa pa sa isang aso. Di karapat-dapat na igalang si Harvey. Paano natin dapat asikasuhin ito nang hindi ka na gumawa ng gulo at di mo nasisiraan ulit ang mga Zimmer? Huminga ng malalim si Mandy at sinabi niya nang pigilan niya ang kanyang galit. Tumawa si Coffee at sinabi, sige. Alam mo naman na para sa gangster na tulad namin, gusto lang namin ng pera. Basta may pera, kaya naming gawin ang kahit na ano para sa kahit kanino. Kayong mga Zimmer ay nakakuha ng malaking kapangyarihan at impluwensya ngayon. Siguradong kailangan niyong ibahagi ang pera niyo para magastos ito ng lahat. Isipin mo lang na ipinamahagi mo ang yaman mo. Nauunawaan mo ba? Magkano ba ang gusto mo? Naiiling at umasim ang mukha ni Mandy. Napakakapal ng mukha nito na humingi ng pera sa kanya. Talagang nakakagigil ito. Paano kung ganito? Di na kita papahirapan pa. Kalahati na lang ang hihingin ko. Bigyan mo kami ng $25 million. Basta makuha namin ang pera, di na namin aabalahin ang mga Zimmer. At saka masisiguro ko sa iyo na matutulungan ka namin na ayusin ang mga bagay kapag may naglakas loob na siraan kayo. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Coffee. Mukhang sigurado siya na makukuha niya ang gusto niya. Kabanata 210. Ano?
$25 milyong. Medyo nagbago ang mukha ni Mandy. Kahit na ang pera ng Zimmer family ay higit sa ilang milyong dolyar, kapag nagkaroon sila ng ganoon kalaking kapital, di na nila kakailanganin ng sobra ang investment ng York Enterprise. At saka 7.6 milyon lang ang binayad ng York Enterprise sa unang bahagi. Umingi si Covey ng $25 milyong sa ganitong kondisyon, talagang ninanakawan sila. Ayaw talaga nitong makipagnegosasyon ng maayos. Kapag may ganito kalaking pera ang Zimmer family para ibigay sa iyo, di na namin kailangang humanap ng mga external investment. Ano bang gusto mo Mr. Chad? Diretsahin mo ako. Wala kaming ginawang masama sa inyo kaya bakit pinag-iinitan mo kami? Pinilit ni Mandy na magsalita ng kalmado. Ano ngayon? Pumunta ako sa iyo, siniseryoso kita. Gets mo? Bakit kailangan kong magdahilan o magpalusot sa iyo? Sino ba talaga ang Zimmer family? Gusto mo pa akong magpaliwanag? Sumimangot si Covey at naiinis na tiningnan si Mandy. Huminga ng malalim si Mandy at pinilit pakalmahin ang kanyang sarili, tapos ay nagpatuloy siya. Mr. Chad, nandito ako na may magandang hangarin, kaya umaasa ako na ganun ka rin. Sa bagay, gusto ko ang isang tapat na tao. Tumango si Covey. Dahil sabi mo maganda ang hangarin mo, ipakita mo sa akin. May magandang kwarto sa likod nito, at naghanda ako ng tubig pampaligo para sa iyo. Tingin ko magugustuhan mo ito. Kaagad na namutla ang mukha ni Mandy. Hindi niya inakalang ganito kakapal ang mukha ni Covey na humingi ng ganitong pabor. Hinding-hindi siya papayag dito. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Harvey. Tumayo siya sa harap ni Mandy at sinabi, Covey, di mo pwedeng basta na lang pag-initan ang mga Zimmer family ng walang dahilan. Siguro may nag-utos sa iyo na gawin ito ano. Hindi ko inaakala na ikaw, isang kilalang diktador, ay basta na lang mauutusan ng iba. Sino ka ba? Anong karapatan mo na makipag-usap sa akin? Hindi man lang tumingin si Covey kay Harvey. Sasabihin ko na sa iyo, kung gusto mong maayos ito, kailangang gawin ng asawa mo ang sinasabi ko. Walang kwentang gago, ang lakas pa ng loob mong magsalita. Sa sandaling matapos si Covey, ilang mga gangster na nasa likod niya ang lumapit. Ilan sa kanila ay may hawak na bakal na tubo, tila ba may sinasabi kay Harvey na bubugbugin siya kapag nagsalita pa siya ulit. Hindi inaakala ni Mandy na magiging ganito at di makatwiran si Covey at pagtangkaan na bubugbugin sila kapag di sila sumang-ayon sa kanya. Kusa siyang nagtago sa likod ni Harvey. Hahaha aking Diyosa, bakit ka nagtatago sa likod ng lampang iyan? May pagtatanggol ka ba niya? Bakit di ka lumapit sa akin, walang mangangahas na apihin ka o galawin ka? At saka gusto ng mga babae ang mga lalaking malakas diba? Tusong tinanong ni Covey. Hinawakan ng mahigpit ni Mandy ang damit ni Harvey. Nagsisi siya na pumunta siya dito. Pakiramdam na niya una pa lang na may kakaiba, pero hindi niya inaasahan ng ganito ang mangyayari. Kaso wala nang magagawa ang magsalita pa ngayon. Ang mga tao dito ay mga tauhan ni Covey at nasa labas sila ng syudad. Walang makakarinig sa kanila at makakatulong sa kanila. Siguradong huli na ang lahat para tumakas sila. Covey, kapag pinakawalan mo kami, ibibigay ko sa iyo kahit magkano pa ang gusto mo. Kaagad na sinabi ni Mandy habang mukhang nagigipit. Pera. Sa tingin mo ba kulang ako sa pera? Tumawa ng malakas si Covey. Ganito na lang, itinadhana ka na mapasaakan mula nung pumunta ka dito, sa ayaw at sa gusto mo. Haharapin mo na lang ang kapalaran mo. Kung ako sa iyo di na lang ako papalag. Mas mabuti nang magsaya diba? Hipag, gawin mo na lang ang sinasabi ni Kuya. Mula ngayon, pwede mo nang makuha ang kahit anong gusto mo. Diba maganda yon? Si Kuya ay isang totoong lalaki, iba siya sa mga lampang kilala mo. Hoy, dapat respetuhin mo ang hipag mo. Ngumiti si Covey at tinitigan si Mandy. Oo nga pala, naaawa ako sa iyo para kang byuda kahit 3 taon ka ng kasal. Ngumisi ulit si Covey matapos sabihin ang mga salitang ito. Puno ng galit ang mga mata ni Harvey. Pagkatapos ay lumapit siya kay Covey, umupo sa bangko sa harap niya at ipinatong ang kanyang mga paa sa lamesa. Isa sa mga gangster ang kaagad na sumugod at sumigaw,
Isa ka lamang walang kwentang live-in son-in-law. Wala kang karapatang umupo sa harapan ni Kuya. Layas. Susuntukin na niya si Harvey sa mukha nang matapos siyang magsalita.